Magandang araw, mga manonood. Maligayang pagdating sa ating muling paglalakbay sa mga landas ng sinaunang kaalaman kung saan ang bawat araw ay may kwento, bawat takip silim ay may babala, at bawat pamahiin ay may lihim na gabay. Ako ang inyong kasama sa pagtuklas sa mga hiwaga ng ating kultura. Sa bawat paglipas ng panahon, may mga araw na tila ordinaryo sa paningin, ngunit sa ilalim ng ibabaw nito, nagtatago ang malalim na enerhiya, mga mensahe mula sa nakaraan, at mga pahiwatig para sa ating kinabukasan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang araw na puno ng tahimik na misteryo, isang araw na bihirang mabanggit sa mga formal na kalendaryo, ngunit may malalim na impluensya sa ating buhay, lalo na para sa mga nakakaintindi ng mga lihim na wika ng kalikasan at ng mga espiritu. Sa araw na ito, Setyembre 25, hindi natin ipinagdiriwang ang isang malaking pista opisyal o ang araw ng isang kilalang pambansang bayani. Ngunit huwag kayong magpapadala sa tahimik nitong anyo. Sa ilalim ng payak nitong petsa, nagtatago ang isang napakapangyarihang enerhiya, isang araw kung saan ang tabing sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng mga espiritu ay bumubuti, nagiging mas manipis. Ito ay panahon ng pagbabago, ng paglilinis, at ng pagpaplano para sa darating. Ang mga matatanda, ang ating mga lolo't lola, ay may sariling paraan upang kilalanin ang araw na ito, hindi sa pamamagitan ng magarbo na pagdiriwang, kundi sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid sa kapaligiran, sa mga pahiwatig ng kalikasan, at sa mga bulong ng hangin. Ito ang araw kung saan ang mga di nakikitang puwersa ay tila mas malapit, mas nararamdaman, at mas handang makipag-ugnayan. Sa konteksto ng ating pananampalataya, ang Setyembre ay isang buwan na mayaman sa mga debosyon at paggunita, bagaman walang partikular na dakilang santo na ipinagdiriwang sa mismong ika-25 mo ng Setyembre. Ang buwan na ito ay puno ng paggalang sa mahal na birhen, lalo na bilang ina ng kapayapaan at tagapagligtas. Ang araw na ito ay maaaring maging isang oras ng tahimik na pagninilay, isang pagkakataon upang humingi ng gabay at proteksyon mula sa banal na espiritu at sa mahal na birhen, lalo na laban sa mga panganib na dala ng pagbabago ng panahon at ng mga di nakikitang banta. Sa maraming Pilipino, ang araw na ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa mga malalaking pista, kundi para rin sa mga araw na tahimik nating tinatahak, kung saan mas kailangan natin ang patnubay ng Diyos. Bukod pa sa impluensya ng Kristyanismo, narito rin ang malalim na ugat ng ating mga sinaunang paniniwala. Ito ang araw kung kailan ang mga ninuno o mga espiritu ng ating mga yumao ay sinasabing mas madaling makipag-ugnayan sa atin. Ang kanilang karunungan na ipinasa sa pamamagitan ng mga pamahiin at mga ritual ay nagiging mas mahalaga. Ang mga engkanto, mga espiritu ng kalikasan, gaya ng mga duwende, nuno sa punso, or kapre, ay sinasabing mas aktibo rin sa panahong ito. Dahil dito, ang araw na ito ay nagiging isang pinto kung saan ang ating pisikal na mundo at ang mundo ng mga espiritu ay nagtatagpo. Ang mga panalangin ay hindi lamang nakatuon sa mga santo, kundi pati na rin sa paghingi ng pahintulot at paggalang sa mga espiritu ng kalikasan at sa mga espiritu ng mga ninuno upang maiwasan ang anumang kapahamakan at masiguro ang biyaya at kapayapaan sa tahanan at sa komunidad. Isang sinaunang alamat ang bumabalik sa alaala sa tuwing sumasapit ang ganitong panahon. Ang kwento ni Diwata Laya, isang bihasang babaylan na nabuhay bago pa man dumating ang mga dayuhan sa ating kapuluan. Si Laya ay hindi lamang isang manggagamot. Siya ay isang daluyan ng karunungan ng kalikasan,
isang tagapakinig ng mga bulong ng hangin at ng mga himig ng ilog. Sa kanya, ang bawat huni ng ibon, bawat patak ng ulan, bawat dahon na nahuhulog ay may kwento, may mensahe. Isang araw, sa panahon na ang Setyembre ay unti-unting lumilipat mula sa mapanglaw na tag-ulan patungo sa sariwang simoy ng hanging amihan, napansin ni Diwata Laya ang kakaibang pag-uugali ng mga nilalang sa paligid niya. Ang mga ibon ay hindi lumipad ng mataas, kundi nanatili sa mababang bahagi ng mga puno, tila nagtatago. Ang mga unggoy ay nag-ingay ng di karaniwan at ang mga ahas ay lumabas mula sa kanilang mga lungga na tila naghahanap ng mainit na kawayan upang silungan. Ang hangin ay may kasamang kakaibang kaluskos na tila may bumubulong na mga lihim na salita. Hindi ito ang karaniwang ingay ng gubat. Mayroong di pangkaraniwang tensyon sa hangin. Dahil sa kanyang matalas na pakiramdam, alam ni Laya na may nagbabago sa mundo ng mga espiritu. Nagretiro siya sa isang sinaunang punong balete na pinaniniwala ang tahanan ng mga makapangyarihang engkanto. Sa ilalim ng mga gumagapang na ugat ng puno, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isinagawa ni Laya ang kanyang pinakamalalim na pagninilay. Nakinig siya ng mabuti, hindi lamang sa mga tunog, kundi sa mga enerhiya na dumadaloy sa paligid. Doon, naintindihan niya. Sa panahong ito ng taon, kung saan ang araw ay unti-unting umiikli at ang gabi ay humahaba, ang tabing sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mundo ng mga espiritu ay nagiging manipis, halos transparent. Ang mga kaluluwa ng mga namayapa ay mas madaling makadaan. Ang mga engkanto na likas na malapit sa kalikasan ay mas madaling makipag-ugnayan, maging mapaglaro o kung minsan ay mapanganib, lalo na kung sila ay hindi iginagalang. Ang mga diwata at anito ay mas malapit sa mundo ng mga tao, nagmamasid, nagtatala. Ito ang panahon kung saan ang mga lihim na pahiwatig ng kalikasan ay nagiging mas malinaw sa mga may kakayahang makinig. Dahil sa kanyang pagtuklas, binalikan ni Diwata Laya ang kanyang komunidad. Hindi siya nagbigay ng takot, kundi nagbahagi ng karunungan. Itinuro niya ang mga pamahiin at mga ritual na kailangan nilang sundin upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa masasamang espiritu at upang makipag-ugnayan ng wasto sa mga mababait. Itinuro niya ang kahalagahan ng paggalang sa kalikasan, ng pag-aalay sa mga ninuno, at ng pag-iingat sa bawat salita at kilos. Ang kanyang mga turo ay naging pundasyon ng mga tradisyon na bagaman hindi formal na ipinagdiriwang, ay nananatili sa puso ng ating mga matatanda na ipinasa sa bawat henerasyon bilang gabay sa mga araw na tila tahimik ngunit puno ng kapangyarihan. Kaya, sa bawat Setyembre 25 ko, isipin natin si Diwata Laya, ang babaylan na nagmulat sa atin sa mga lihim na pahiwatig ng mundo. Ngayon, dumako tayo sa mga znaki sudbi o mga palatandaan ng kapalaran, mga pahiwatig na mula sa kalikasan sa ating mga pangarap at sa ating kapanganakan. Mga folkloric na palatandaan, pamahiin para sa araw na ito. 1. Biglaang pag-ulan na sinusundan ng mabilis na pagliwanag. Kung biglang bubuhos ang ulan at pagkatapos ay agad nalilinaw ang langit, ito ay tanda ng malaking pagbabago sa iyong kapalaran. Ang ulan ay naguhugas ng mga lumang pasakit at problema at ang mabilis na pagliwanag ay nagpapahiwatig ng mabilis na pagdating ng mga bagong oportunidad. Ang pagiging handa sa pagbabago ang susi. 2. Ulap na parang bundok. Kapag nakakita ka ng ulap na tila isang naglalakihang bundok, lalo na sa silangan, ito ay babala ng pagdating ng hamon o malaking desisyon. Ang kailangan ay tibay ng loob at paghahanda. Ngunit kung ang ulap ay may gintong gilid, nangangahulugan itong matagumpay mong malalampasan ang pagsubok. 3. Kakaibang huni ng ibon sa gabi.
Kung makarinig ka ng kakaibang huni ng ibon na hindi karaniwan sa gabi, lalo na ng kuwago o isang ibon na tila umiiyak, ito ay tanda ng isang paparating na balita, maaaring mabuti o masama. Pakinggan ng mabuti. Ang tono ng huni ay magbibigay ng pahiwatig. Kung malungkot, maghanda para sa hamon. Kung masigla, inaasahan ng magandang balita. 4. Pag-uugali ng aso. Kung ang iyong aso ay tahimik na nakatingin sa isang tiyak na bahagi ng bahay o sa isang espasyo na wala namang tao, ito ay tanda na may espiritu o enerhiya sa lugar na iyon. Hindi ito laging masama. Maaaring ito ay isang ninuno na bumibisita. Ngunit kung ang aso ay biglang tumahol ng walang dahilan, ito ay babala ng masamang espiritu na lumalapit. 5. Biglaang pagbasag ng salamin ng hindi sinasadya. Kung may basag na salamin sa iyong bahay nang hindi mo sinasadya o alamang dahilan, ito ay senyales na ang negatibong enerhiya na nakakabit sa iyong kapalaran ay nabasag o nalayo. Ito ay isang uri ng proteksyon na nag-aalay ng sarili upang ikaw ay iligtas. Ngunit kailangan pa ring maging maingat sa mga susunod na araw. 6. Paggising na may barya sa bulsa. Kung magigising ka at makita mo na may barya sa iyong bulsa na hindi mo inilagay, ito ay isang palatandaan ng paparating na swerte sa pinansyal. Ito ay biyaya mula sa mga espiritu ng kasaganaan. Itago ang baryang iyon bilang agimat. 7. Hindi inaakalang pagkawala ng suso ng damit. Putones. Kung biglang matatanggal ang suso ng damit mo nang walang dahilan, ito ay maaaring senyales na may darating na hindi inaasahang gastos. Ngunit kung agad itong natanggal ng walang pinsala sa damit, ito ay senyales din na maiiwasan mo ang isang mas malaking pagkalugi. Ang pagiging handa ang susi. Mga kahulugan ng panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay pinaniniwalaang mas malalim at mas prophetic na nagdadala ng mga mensahe mula sa subconscious at sa mundo ng espiritu. 1. Tubig. Kung nanaginip ka ng malinaw, umaagos na tubig, ilog, talon, ito ay tanda ng paglilinis, bagong simula, at pag-agos ng swerte. Kung ang tubig naman ay madilim o stagnant, lawa, putik, ito ay sumisimbolo sa mga emosyonal na problema o hadlang na kailangan mong harapin. Kailangang aksyonan ang mga isyong ito bago lumala. 2. Mga aso or pusa. Ang panaginip ng aso ay karaniwang kumakatawan sa katapatan at pagkakaibigan. Kung kaibigan mo ang aso sa panaginip, may darating na bagong kaibigan o matatag na relasyon. Kung ang aso ay agresibo, may panganib mula sa isang pinagkakatiwalaan. Ang pusa, sa kabilang banda, ay kumakatawan sa intuisyon at misteryo. Kung nakakita ka ng pusa na malinis at tahimik, magtiwala sa iyong intuisyon. Kung ang pusa ay itim at tila nagkukubli, may lihim na kaaway o hindi natuklas ang problema. 3. Mga ninuno yumao. Kung nanaginip ka ng mga yumao mong kamag-anak, pakinggan ang kanilang mensahe. Hindi ito laging babala. Madalas, ito ay gabay o pagpapahayag ng pagmamahal. Maaaring may kailangan silang ipaabot o may mensahe para sa iyo. Ang panaginip na nakikipag-usap ka sa kanila ay tanda na sila ay nagbibigay ng proteksyon at payo. 4. Mga puno o halaman. Ang mga puno ay sumisimbolo sa paglago at buhay. Kung ang puno sa iyong panaginip ay malago at namumunga, ito ay tanda ng kasaganaan at kalusugan. Kung ito naman ay tuyo o walang buhay, kailangan mong bigyang pansin ang iyong kalusugan o ang iyong mga proyekto na hindi umuusad. Ang bagong usbong na halaman ay tanda ng bagong pag-asa at simula. Ang mga ipinanganak sa araw na ito. Ang mga isinilang sa Setyembre 25 ay pinaniniwalaang may malalim na koneksyon sa espiritual na mundo at mayroong matalas na intuisyon. Sila ay madalas na
Matalas ang pakiramdam. Mayroon silang natural na kakayahang makaramdam ng mga emosyon ng iba at ng mga enerhiya sa kanilang paligid. Hindi sila madaling malinlang at madalas ay may sixth sense sa mga sitwasyon o sa mga tao. Mapagmahal sa kapwa at kalikasan. Sila ay may malalim na pagpapahalaga sa koneksyon sa iba at sa mundo. Mayroon silang natural na tendensyang maging mapagmalasakit at magprotekta. Naghahangad ng balanse at kapayapaan. Dahil sa kanilang sensitibong kalikasan, palagi silang naghahanap ng harmoniya sa kanilang buhay at sa kanilang kapaligiran. Malikhain at artistiko. Ang kanilang malalim na pag-unawa sa mundo ay madalas na nagpapakita sa kanilang sining, musika o pagsusulat. Ang kapalaran ng mga ipinanganak sa araw na ito ay madalas na nakatali sa kanilang kakayahang gamitin ang kanilang intuisyon at pagiging sensitibo. Kung susundin nila ang kanilang loob, sila ay magiging matagumpay sa mga larangan na nangangailangan ng empatiya, pangunawa at malalim na pananaw, tulad ng pagiging manggagamot, guro, artist o tagapayo. Maaaring makaranas sila ng mga pagsubok na magpapalalim ng kanilang espiritual na pag-unawa. Ang kapangyarihan ng pangalan sa araw na ito. Sa araw na ito, ang mga may pangalan na sumisimbolo sa kalinisan, lakas o proteksyon ay pinaniniwalaang mas tumatanggap ng biyaya at proteksyon mula sa mga espiritu. Halimbawa, liwanag. Ang mga may pangalan na nagpapahiwatig ng liwanag o ilaw ay pinaniniwalaang nagdadala ng pag-asa at gabay sa kanilang mga komunidad. Sila ay pinoprotektahan mula sa kadiliman. Dakila. Ang mga may pangalan na nagpapahiwatig ng kadakilaan o karangalan ay itinakdang maging leader at tagapagtaguyod ng kabutihan. Anino Laya. Kahit ang mga pangalan na tila may koneksyon sa anino o kalayaan, gaya ng ating Diwata Laya, ay pinaniniwalaang nagtataglay ng kakayahang lumusot sa mga hadlang at magtaguyod ng bagong simula dahil sila ay konektado sa misteryo ng araw na ito. Mga pangalan ng Arkanghel. Dahil malapit ang araw na ito sa pista ng mga Arkanghel, Setyembre 29, ang mga pangalan tulad ng Miguel, Michael, Gabriel, or Rafael ay pinaniniwalaang nagdadala ng proteksyon at lakas. Ang isang taong may pangalang Miguel ay maaaring maging isang matapang na tagapagtanggol ng katarungan, may matalas na isip at hindi natatakot sa mga hamon. Siya ay magiging isang lakas na patuloy na lumalaban para sa tama, gaya ng kanyang patron. Ngayon, dumako tayo sa mga dapat nating gawin upang igalang ang araw na ito at anihin ang mga biyaya nito. Mga tradisyon at ritual na dapat gawin. 1. Ritual ng paglilinis ng espiritu, spiritual cleansing. Layunin upang alisin ang anumang negatibong enerhiya na nakakapit sa iyo o sa iyong tahanan at upang maghanda para sa pagtanggap ng mga biyaya. Ano ang kailangan? Isang balde o palanggana ng malinis na tubig. Mas mainam kung tubig ulan o mula sa bukal kung may access. Isang dakot ng asin, yung sea salt ang pinakamabuti. Ilang dahon ng sambong o lagundi, kilala sa kanilang purifying properties. At isang puting kandila. Kailan at paano gawin? Sa gabi ng Setyembre 25 ko, bago matulog, maglagay ng kaunting asin sa tubig, pati na rin ang mga dahon ng sambong o lagundi. Sindihan ang puting kandila sa isang lugar na ligtas. Habang sinisindihan ang kandila, sabihin, "Sa liwanag na ito, luminis ang aking kaluluwa at tahanan. Sa tubig at asin na ito, layuan ako ng lahat ng masama. Yakapin ako ng biyaya at kapayapaan." Dahan-dahang isaboy ang tubig sa mga sulok ng bawat silid ng iyong bahay, lalo na sa mga pintuan at bintana na may intensyon na linisin at protektahan.
Maaari mo ring banlawan ang iyong mga kamay at paa sa pinaghalong tubig. Pagkatapos, hayaan ang kandila na maubos ng kusa. Itapon ang mga dahon ng halaman sa lupa sa isang lugar na malayo sa bahay. Huwag punasan ang tubig sa mga lugar na isinaboy mo. Hayaan itong matuyo ng kusa. 2. Ritual ng pag-aalay sa mga ninuno, offering to ancestors. Layunin, upang bigyan ng respeto at pasasalamat ang mga yumao mong ninuno, humingi ng kanilang gabay at proteksyon at patatagin ang ugnayan sa nakaraan. Ano ang kailangan? Isang maliit na plato ng paboritong pagkain o merienda ng yumaong kamag-anak, halasas, kakanin, kape at tinapay o prutas, isang baso ng malinis na tubig at isang litratong kanilang kung mayroon. Kailan at paano gawin? Sa isang tahimik na oras sa araw o sa gabi, maglaan ng isang malinis na espasyo sa iyong tahanan. Ilagay ang mga handog at ang litrato. Tahimik na magsalita sa iyong mga ninuno. Sabihin ang iyong pasasalamat, ang iyong mga alalahanin, at ang iyong mga hangarin. Mag-alay ng isang maikling panalangin para sa kanilang kapayapaan at para sa kanilang patnubay sa iyo. Pagkatapos, iwanan ang mga handog ng ilang oras, halos 3 sa pagkapapaa mo na oras. Maaari mong kainin ang mga handog pagkatapos na simbolo ng pagtanggap ng kanilang biyaya o ilagay ito sa isang lugar na puno ng halaman kung ayaw mo nang kainin. 3. Ritual ng paghiling sa hangin, wishing on the wind. Layunin, upang iparating ang iyong mga pinakamalalim na hangarin sa universo gamit ang hangin bilang mensahero. Ano ang kailangan? Isang maliit na piraso ng papel, isang panulat, at isang dahon o maliit na bato. Kailan at paano gawin? Lumabas sa isang lugar na may simoy ng hangin. Sa piraso ng papel, isulat ang iyong isang pinakamalalim na hiling ng malinaw at positibo. Hal, naway pagalingin ang aking karamdaman o naway matagpuan ko ang tunay na pag-ibig. Hawakan ng papel, hayaan itong hipuin ng hangin. Sabihin ang iyong hiling ng tahimik o pabulong at pagkatapos ay ilagay ang papel sa ilalim ng dahon o bato sa isang natural na kapaligiran, sa hardin sa ilalim ng puno o pakawalan sa hangin. Pagkatapos, kalimutan ng hiling. Magtiwala na ang hangin ay nagdala na nito at na ito ay magpapakita sa tamang panahon. Huwag mag-alala o magduda. Hayaang gumana ang universo. 4. Ritual ng pagbibigay pagpapala sa sambahayan, blessing the household. Layunin, upang magdala ng kapayapaan, kasaganaan, at proteksyon sa lahat ng nakatira sa tahanan. Ano ang kailangan? Isang maliit na sisidlan ng banal na tubig, holy water kung Katoliko, o simpleng malinis na tubig na binasbasan mo sa panalangin at isang krusipiho o imahe ng santo na iyong patron. Kailan at paano gawin? Sa umaga o hapon, simulan sa pangunahing pintuan, mag-sign of the cross sa bawat pinto at bintana at sa mga sulok ng bawat silid gamit ang banal na tubig. Habang ginagawa ito, sabihin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, naway pagpalain ang bahay na ito at ang lahat ng naninirahan dito. Naway maghari ang kapayapaan, kasaganaan, at proteksyon. Pagkatapos, ilagay ang krusipiho o imahe ng santo sa isang prominenteng lugar sa sala bilang paalala ng patuloy na proteksyon. Mga kulinara tradisyon sa araw na ito. Sa Setyembre 25, ang pagluluto ay hindi lamang para sa tiyan, kundi para sa kaluluwa at sa mga ugnayan ng pamilya. Malagkit na pagkain, kakanin. Ang mga pagkain tulad ng suman, biko o palitaw ay mahalaga. Ang malagkit na tekstura ay sumisimbolo sa pagkakaisa, pagkapit-kapit ng pamilya at komunidad, at ang pagiging sticky ng swerte at kasaganaan.
Ang paggawa at pagbabahagi nito ay nagpapatibay ng mga relasyon, mga root crops, kamote gabi. Ang mga pagkaing mula sa lupa tulad ng kamote, kamoting kahoy o patatas at gabi ay kumakatawan sa katatagan at pagiging matatag. Ang pagluluto ng nilagang kamote o ginataang gabi ay nagbibigay ng nutrisyon at lakas na sumisimbolo sa pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok. Mainit na sabaw, tinola, sinigang. Dahil ang Setyembre ay panahon pa rin ng pag-ulan, ang mainit na sabaw tulad ng tinola, manok na may papaya at dahon ng sili, o sinigang, maasim na sabaw, ay nagbibigay ng ginhawa at proteksyon laban sa lamig at sakit. Ito ay sumisimbolo sa pag-aalaga at pagpapalakas ng katawan at kaluluwa. Pagbabahagi ng pagkain. Higit sa lahat, ang tradisyon ay nakasentro sa pagbabahagi ng pagkain sa mga kapamilya, kaibigan, at kahit sa mga kapitbahay. Ang pagbabahagi ay nagpapalakas ng bayanihan at nagdadala ng mas maraming biyaya. Ang pag-iwan ng kaunting bahagi para sa mga ninuno at mga espiritu ay tanda ng paggalang at pagpapasalamat. Ngayon, dumako tayo sa mga napakahalagang babala, ang mga bagay na huwag nating gagawin sa araw na ito, sapagkat ang kanilang paglabag ay maaaring magdulot ng seryosong kapahamakan. Mga pangunahing bawal sa araw na ito. 1. Bawal mag-ingay ng malakas, lalo na sa gabi. Ang malakas na ingay, lalo na ang sigawan, halakhak o malakas na musika sa gabi, ay mahigpit na ipinagbabawal. Mistikong dahilan. Pinaniniwalaan na sa araw na ito, ang mga espiritu ng kalikasan at ang mga kaluluwa ng yumao ay mas sensitibo at malapit sa ating mundo. Ang malakas na ingay ay nakakaistorbo sa kanila at maaaring mag-anyaya ng kanilang galit o pagiging mapaglaro. Ito ay kawalang galang sa katahimikan na hinihingi ng araw. Bunga ng paglabag. Maaaring magdulot ito ng biglaang malas, hindi maipaliwanag na sakit, tulad ng usog o balis, at pagkawala ng kapayapaan sa tahanan. Ang mga kakaibang pangyayari ay maaaring mangyari, tulad ng paggalaw ng mga bagay o hindi maipaliwanag na mga tunog. 2. Bawal magwalis sa gabi, lalo na palabas ng pinto. Huwag magwalis ng sahig o sa labas ng bahay paglubog ng araw. Mistikong dahilan. Ang pagwawalis sa gabi sa araw na ito ay sumisimbolo sa pagtataboy ng mga biyaya at kasaganaan na dumating sa iyong tahanan sa maghapon. Pinaniniwalaan na sa araw na ito, ang swerte ay naninirahan sa mga sulok ng bahay at ang pagwawalis ay nagtataboy nito. Bunga ng paglabag. Maaari kang makaranas ng sunod-sunod na malas sa pinansyal, pagkawala ng pera o pagkalugi sa negosyo. Ito ay nagdudulot din ng pagkawala ng swerte sa pangkalahatan. 3. Bawal maghiram ng pera o mahalagang bagay. Pigilan ang paghiram o pagpapahiram ng pera, kasangkapan o anumang mahalagang bagay. Mistikong dahilan. Ang pagpapalitan ng mga gamit o pera sa araw na ito ay maaaring maglipat ng negatibong enerhiya o malas sa pananalapi mula sa isang tao patungo sa isa pa. Ito ay nagiging sanhi ng kawalan ng balanse. Bunga ng paglabag. Ang nanghiram ay maaaring mahirapan sa pagbabayad at ang nagpahiram ay maaaring makaranas ng kakulangan o pagkalugi. Ang parehong partido ay maaaring makaranas ng hindi inaasahang pagsubok sa pinansyal. 4. Bawal magputol ng puno o halaman. Ipagpaliban ang pagputol ng anumang puno o halaman, lalo na ang mga malalaki. Mistikong dahilan. Ang mga halaman at puno ay pinaniniwalaang tirahan ng mga espiritu ng kalikasan, engkanto, diwata. Ang pagputol sa kanila sa araw na ito ay itinuturing na isang gawa ng kawalang galang na maaaring magdulot ng kanilang galit. Bunga ng paglabag.
Ang paglabag sa bawal na ito ay maaaring magdulot ng malas, sakit o biglaang aksidente. Ang mga engkanto ay maaaring gumanti sa iba't ibang paraan, mula sa pagiging mapaglaro hanggang sa pagdadala ng mas malubhang karamdaman. Waimba, bawal magbiyak ng kahoy o kawayan. Iwasan ang paggamit ng matutulis na kasangkapan upang biyakin ang kahoy o kawayan. Mistikong dahilan. Ang matalim na tunog at puwersa ng pagbiyak ay pinaniniwalaang nagpunit sa manipis na tabing sa pagitan ng mga mundo. Maaari nitong imbitahan ang mga masasamang espiritu o magdulot ng pagkakawatak-watak sa pamilya. Bunga ng paglabag. Maaaring magdulot ito ng mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya, pag-aaway o hindi inaasahang aksidente sa bahay. Nagiging sanhi ito ng pagkakalat ng masamang enerhiya. 6. Bawal maglakbay ng walang paalam. Hindi pinapayagan ang biglaang pag-alis o paglalakbay ng hindi nagpapaalam sa mga miyembro ng pamilya o sa mga nakatira sa bahay. Mistikong dahilan. Ang pag-alis ng walang paalam ay isang tanda ng kawalang galang hindi lamang sa mga tao kundi pati na rin sa mga espiritu ng tahanan at sa mga ninuno. Iniiwan mo ang iyong sarili na walang proteksyon sa iyong paglalakbay. Bunga ng paglabag. Ang paglabag dito ay maaaring magdulot ng mga pagsubok sa paglalakbay, aksidente o pagkaligaw. Maaaring maging sanhi rin ito ng hindi pagkakaunawaan at pagkasira ng relasyon sa mga iniwan mo. 7. Bawal magsalita ng masama o mang-api. Pigilan ang anumang uri ng negatibong salita, pagmumura, chismis, o paninira sa kapwa. Mistikong dahilan. Sa araw na ito, ang mga salita ay pinaniniwalaang may mas malakas na kapangyarihan. Ang mga negatibong salita ay parang isang magnet na umaakit ng masamang enerhiya at maaaring magdulot ng negatibong karmic effect or bunga ng paglabag. Ang mga negatibong salita ay maaaring bumalik sa nagsabi nito sa anyo ng malas, hindi pagkakaunawaan o pagkasira ng reputasyon. Maaaring magdulot din ito ng hindi pagkakasundo sa komunidad. 8. Bawal magtapon ng pagkain. Huwag magsayang ng pagkain o basta na lang itapon ang mga tira-tira. Mistikong dahilan. Ang pagkain ay biyaya mula sa kalikasan at mula sa Diyos. Ang pagtatapon nito ay isang tanda ng kawalang pasasalamat na maaaring magdulot ng kakulangan sa hinaharap o pagkawala ng kasaganaan. Ito rin ay kawalang galang sa mga espiritu ng kasaganaan. Bunga ng paglabag. Maaaring makaranas ka ng pinansyal na paghihirap, kakulangan ng pagkain sa hinaharap, o pangkalahatang pagdami ng basura at pagkawala ng biyaya. 9. Bawal maglinis ng labi o lababo sa gabi. Huwag linisin ang mga tirang pagkain sa plato o hugasan ang lababo pagkatapos ng hapunan sa gabi. Mistikong dahilan. Katulad ng pagwawalis, ang paglilinis ng mga tirahan ng pagkain sa gabi ay sinasabing naghuhugas ng swerte at kasaganaan mula sa iyong tahanan. Ang pag-iiwan ng kaunting tira ay sinasabing nag-aanyaya sa mga espiritu ng kasaganaan na patuloy na bumisita. Bunga ng paglabag. Maaaring magdulot ito ng pagkaubos ng pondo, kawalan ng oportunidad o paulit-ulit na pagkalugi. 10. Bawal maghain ng pagkain sa baliktad na pinggan. Siguraduhing lahat ng pinggan ay nakabaliktad ng tama. Mistikong dahilan. Ang baliktad na pinggan ay sumisimbolo sa kakulangan, malas, at pag-aanyaya sa mga masasamang espiritu na makibahagi sa iyong pagkain na nagdudulot ng kanilang impluensya. Ito ay isang pagbaliktad ng biyaya. Bunga ng paglabag. Pinaniniwalaang magdudulot ito ng sakit sa mga kakain, kamalasan, o pagkahumaling sa mga masamang gawain. Dapat laging nasa tamang posisyon ang mga pinggan bilang tanda ng paggalang
at pagtanggap ng biyaya. Sa bawat dulo ng ating paglalakbay, may paalala tayong dala. Ang ating mga tradisyon at paniniwala ay hindi lamang mga lumang kwento, kundi mga gabay na nag-uugnay sa atin sa malalim na karunungan ng ating mga ninuno. Ang Setyembre 25 ay isang araw na nagpapaalala sa atin na maging maingat, magalang at bukas sa mga di nakikitang puwersa na bumubuo sa ating mundo. Sa pag-unawa at pagsunod sa mga babalang ito, pinoprotektahan natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay at sinisiguro ang patuloy na daloy ng biyaya at kapayapaan. Magkita-kita tayong muli sa susunod na paglalakbay. Hanggang sa muli mga kaibigan, manatiling konektado sa hiwaga ng ating kultura